Upang magkaroon ng epektibong paglaban kontra katiwalian, inihain ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang House Bill No. 6626 o ang Anti-Illicit Enrichment and Anti-Illicit Transfer Act. Layo ng panukalang batas na gawing krimen ang illicit enrichment o iligal na pagyaman, gayon din ang paglilipat o pagkakaloob ng ari-ari ang iligal na nakuha. Sa pamagitan ito ng pag-amyenda sa Revised Penal Code, nakapaloob sa legislative measure na oras na madiskubre ng Ombudsman ang pagkakaroon ng pagmamay-aring nagkakahalaga ng higit 50 milyong piso na hindi nakadeklara sa Statement of Assets, liabilities and net worth ng isang public official o employee, hindi maipaliwanag at may matibay na ebidensya, non-bailable ang kaharaping kaso gaya sa plunder. May parusa itong reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong na katumbas ng 20 hanggang 40 taon. All that the prosecution needs to prove is that kapag mapatunayan na meron kayamanan ng isang public official na hindi adequately explain ng kanyang salin, ay ito ay maaaring considered already as an illicit wealth, illicit enrichment, unless talaga ma-explain kung saan galing yan. Halimbawa, kapag resulta ng lifestyle checking, ay may madiskubre dyan na kondo, na bahay, na lote, na yate, na wala naman sa SALN o kaya kahit nasa SALN pero disproportionate naman, hindi tumutugma sa kanyang legitimate sources of income and even business, ay ito ay considered na as illicit enrichment at pwede na siyang kasuhan kahit hindi pa siya technically considered as plunder. Bukod dito, may katumbas ding parusa ang mga nagkamal ng iligal na yamang nagkakahalaga ng nasa 10 hanggang mahigit 20 milyong piso. Oras ding maisabatas, lahat ng mapatutunayang sangkot sa iligal na pagyaman, papatawan din ang habang buhay na diskwalifikasyon sa anumang government position. Ayon kay Congresswoman De Lima, kinakailangan ng ganitong panukalang batas sa gitna ng kontrobersya sa malawakang katiwalian sa infrastructure projects ng pamahalaan, kabilang na ang mga proyektong kontrabaha. Isa ito sa magiging tugon natin na isang effective tool. Ito ay straightforward, simple tool pero effective. And then ginagamit na rin po ito ng maraming bansa na effective nga. And ito ay also in compliance sa ating commitment dun sa pagkakaano natin sa UN Convention Against Corruption. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.